dapat hindi. No, dapat hindi mag-celebrate ng Halloween. Marami magbabash dito, promise. Pag napanood nila to. Yo, what's up sa inyo mga peeps at welcome back sa aking YouTube channel. At for today guys, hindi tayo magre-reaction video sa music video or sa kahit anong music ngayon. Dahil today, while I'm shooting this, no, it's already October 31 at November na bukas, no, November 1. So ang magre-react tayo sa concept ng Halloween. Okay? So sa mga hindi nakakaalam, no, dahil actually hindi naman ako vocal about this. Ako po ay isang born again Christian, no. Siguro nakakita kayo sa mga vlog ko na ang mga kalokohan, no. Of course hindi naman tayo perfecto, so nakakagawa tayo ng mga, alam mo yun, medyo hindi maganda sa paningin ng isang Kristiyano. Pero I'm not vocal sa ganito, pero nakikita nyo nag-upload ako ng mga tugtog or sa mga church day, no. Actually hindi naman tayo perfectong Kristiyano at hindi tayo perfect, no. Wala namang perfect sa mundo, nagkakasala pa rin naman tayo. Pero I want to start this vlog as a na maging vocal pagdating sa ganito, pagdating sa sa Christianity, no. Pagdating sa aking relationship with the Lord, no. Pero hindi sa kasi there's a lot of Christians, no. Lahat tayo Kristiyano. Magkakaiba lang tayo ng beliefs and magkakaiba tayo. Actually, ang born again Christian is about a relation to God. So, yun, dun tayo sa straight to the point tayo kung saan ang topic natin for today, no. Bakit hindi dapat mag-celebrate ang mga Kristiyano ng Halloween? Alam ko maraming magagalit dito. Pero i-accept na lang natin, no. Accept na lang natin. Iangat ko lang yung camera ko, guys. No, i-accept lang natin yung bash nila siguro. Maraming magbabash dito, promise. Pag napanood nila to. Pero I'm sorry, no. Hindi ko sinasadyang tamaan kayo kung sino man ang matatamaan dito sa mga sasabihin ko. Alam ko, sasabihin nyo, hindi ka naman perfect, no? Bakit? Hindi ka ba nagkakaroon ng kasalanan? No, hindi ka ba nagkakasala? Napaka-perfect. Ayun yung mga mababasa ko minsan siguro dito sa magiging vlog na to. It's okay. Actually, tatanggapin ko yan. Dahil gusto ko lang talaga maging vocal at gusto kong maging awareness to sa lahat ng mga Christian at dito, no, dito sa mga manonood dito sa mundo or sa Pilipinas or kahit saan sino man na makakapanood nito. Pero yun nga, bakit nga ba hindi pa pwede or hindi dapat mag-celebrate, no? Mag-celebrate ng ang Christian ng Halloween. Dahil nakikita naman natin, no, pagka dumadating ang November 1 or before pa nga lang mag-November 1, no, marami nang nagko-costume, Halloween party, trick or treat sa labas. Pero dito sa bahay namin, we are practicing not to celebrate Halloween. Although meron na Halloween party sa mga office namin, you know, hindi ko pinapapunta yung mga anak ko. Siguro one time nakapunta siya, pero dahil required, pero labag sa loob yon, labag sa amin yun na mag-celebrate or umattend sa ganun. Pero hindi naman na, actually yung anak ko noon hindi naka-costume na evil or something. Naka-dress lang siya noon, tapos kumuha lang siya ng candy, tapos na. Umuwi na kami dahil required lang sa opisina ng asawa ko. Pero ayun, we're not practicing that. Hindi ko pinapat-trick or treat yung anak ko sa labas. Bakit nga ba hindi dapat mag-celebrate ang Christian ng Halloween? Ang si Lord, inan niya to, parang clear up niya to, na hindi niya tayo gusto mag-celebrate ng kahit anong sign or kahit anong bagay na tungkol sa demonyo. Sabi yan, may mga Bible verse dyan. Actually, I take note of this bago ako mag-record nito. Dahil syempre ayoko naman mag-mislead. So, sabi sa Deuteronomy 18
verse 10 to 12. Sabi, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, which is yun yung parang, anong tawag dito, witchcraft is yung mga mangkukulam or something, no? Doon pa lang kasi parang sign of celebrating the evil na yun, eh, no? Yung paggawa mo ng witchcraft, or who one practices witchcraft, or soothsayer, no? Kung ano yung mangyayari, dahil wala naman talaga nakakaalam kung anong mangyayari sa future, or one interprets omens or sorcery or sorcerer, no, yung mga magic or something like that, no, or one who conjures a spell or a medium or a spirit, or who calls up the dead. So yung mga nagtatawag ng mga espiritu, yung mga spirit of the glass, yun, yung mga ganun, pinagbabawal talaga ng Panginoon yun. At actually parang ang Halloween kasi is concept is para ka rin nagtatawag ng espiritu, dahil nagko-costume ka as patay, or kahit anong costume ng demonyo, 'di ba? Minsan meron pang parang pugot na ulo or something, na kahit mga witch, mga tikbalang, mga white lady, may mga ganong costume pagdating sa Halloween parties, eh, 'di ba? Sabi pa nga dito is, for all who do these things are an abomination to the Lord. So, ibig sabihin, labag sa pag-uutos ng Panginoon yun. And because of this abomination to the Lord, God drives them out from before you. So, ayun, pinagbabawal niya to, no? Isa sa mga salita niya is bawal mag-celebrate ng mga ganto, no, tungkol sa demonyo. Ayun, yun yung sabi sa verse na yun. Actually, ang Bible is hindi specifically sinasabi yung word Halloween, pero parang ang sinasambit lang doon is about witchcraft, wizardry, witches, magic spells, or kahit anong kasamaan or kahit anong gawain na nanggagaling sa kasamaan, no? Nanggaling sa demonyo. So ayun lang naman yun, eh. Ibig sabihin lang nun, that's about Halloween, no? That's about the concept of Halloween. Ano ba dapat ang concept ng Halloween, 'di ba? Parang lahat naman is darkness or kasamaan, 'di ba? Pero ang tanong doon, bakit patuloy pa rin na sineselebrate yung Halloween, na alam naman natin na Philippines is one of the Christian country sa buong mundo. Philippines is vocal about Christianity dito sa bansa natin, 'di ba? Hindi ko alam, siguro this is my own perspective, sarili kong opinion to. Siguro dahil nakasanayan na, it's not an excuse na nakasanayan na to, pero yun siguro yung pananaw nila. Pero for me, hindi dapat tayo mag-celebrate ng Halloween, lalo na pinapahiwatig ng Biblia is about kung paano tayo mapalapit sa Panginoon, no? Kung paano patibayin ng relationship natin with the Lord. So siguro sana maging awareness na lang sa mga tao na dapat hindi sineselebrate. Pero hindi ko kayo pinipigilan, ito ay aking sariling opinion. Nasa sa inyo na kung paano nyo itatanggapin tong sinasabi ko dito sa aking vlog, pero that's my own perspective. Okay, so sabi pa nga sa dito, I think this is my last verse for this vlog. Also he caused, Chronicles 33 verse 6, also he caused his son to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. He practices soothsaying, witchcraft, and sorcery, and consulted mediums and spirits. So nagtatawag siya ng mga espiritu. He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. So nagalit ang Panginoon doon sa pinaggagawa niya, noong na dahil doon nagalit ang Panginoon sa kanya. Ayaw naman natin mangyari yun. Alam natin kung paano magalit ang Panginoon. Alam ko nagkakaroon ako ng kasalanan, pero araw-araw akong humihingi ng patawad, no? Araw-araw ako nagkakasalo ng kasalanan. Araw-araw hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa kanya. Siguro doon na, yun lang ang aking perspective. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang doon na lang, pero gusto kong tapusin sana to sa itling panalangin. So Lord, salamat po sa araw na ito, at dahil binigyan nyo ako ng magandang pag-iisip tungkol dito sa topic na to para ilabas ko sa vlog. At maraming salamat, Lord, dahil ginabayan nyo po ako sa aking pang-araw-araw at sa aking pamilya, Lord. At sana sa lahat ng mga nanonood
gabayan nyo rin sila at patuloy nyo pong i-bless ang kanilang mga pamilya. So maraming salamat po Panginoon at sa pangalan ng Jesus, Amen. So yun, at kita kayo sa susunod na vlog guys, and have a good day, babush, peace, God bless.